Hi guys, so mag-update po tayo ngayon dun sa mga ating inahin. So this one, yun. So this one is si Phoenix, isang imported traditional bower po. So last time po kasi unfortunately nakunan siya nung sa 4th month ng pagbubuntis niya. Kaya po hindi siya nasama dun sa last breeding natin. And kinondition po muna nating maigi. Yan, parang na-over condition nga po. Condition muna natin siya maigi at magagamit na natin siya this February. Yun, so hindi pa po natin siya napapaanak simula na nakuha natin, pero all good naman po dahil kailangan natin yung mga inahin is maging maayos lang po. So next is Hermes. So itong si Hermes po nanganak ng twin last September. So katulad ng lahat, ginagawa natin yan is kino-condition natin and i-check muna natin, baka mas na over condition pa natin. May mga instances po kasi na kapag mataba yung inahin, nahihirapan siya mag-heat o kaya nahihirapan siya mabuntis. Kaya yun, pwedeng possible i-diet natin ng konti, pero if okay naman siya, yun, madali naman po na natin siya magagamit kasi fully recovered na yung katawan niya. Baka nga sobra pa po. Next is si Asen. So ito twice pa lang natin nagagamit. Anak po ni Mecatl Emperor, kaya maganda yung coloration niya and yung pagka-dark ng color niya. So nanganak ito ng single kid last September and yun, kita nyo naman po, naka-recover na din yung katawan niya. Just in time para sa paggamit natin later next month. So ito yung isa. And ito din po yung isa. Next, si AB Charmaine. So ito po yung nanganak ng triplets. Kung maaalala nyo, siya yung naunang nanganak ng triplets. Ito, medyo hindi pa fully recovered po yung katawan dahil dalawang lalaki at isang babae yung dumidede sa kanya. Napansin namin na pag yung mga lalaki, grabe yung pagdede, kaya I think doon medyo bumagsak yung body condition niya. Pero meron pa naman siyang almost a month para mag-recover. Yun, nabigay na po namin yung ibang gamot. Then upon check up po kasi meron siyang mga external parasites. So yan yung ginagamot namin using yung Combinex. Kaya po sinasabay na natin kasi I think yung nagiging problem kung mamadaliin nyo, pwedeng magkaroon ng consequences yun dun sa next breeding cycle. So ngayon, kahit lumagpas tayo ng konti, may additional 1 or 2 months, sinusure muna natin yung health ng inahin dahil syempre yan yung parang capital po natin. Yung mga anak, dun lang yung profits eh. So pag itong inahin, yung capital nyo yung nawala, medyo mas malaking effect po yun sa business. Kaya dapat i-make sure natin na maging okay lahat yung inahin natin. Dahil sila yung magbibigay sa atin ng future profits. So ito si Athena. Yun, so magkapatid po yan. Anak ni AB Hera from Sir Hill Makatangay. So doon, thankful tayo dahil nag-share sila dati nung nagsisimula pa tayo. And napansin namin, yung dun sa line niya, dun kami nakapagpalabas sa mga triplets na yun. So thank you po Sir Hill and Mang Ben. So ito si Athena, triplets yung inanak niya last time. Anak na din to ni AB Emperor, ni Mecatl Emperor, kaya medyo maganda po yung bloodline. So ito din yung nagpalabas ng Reds. So nakapagpalabas na ng Reds. So yung ano natin na pag painted, mas malapit ka na sa red. Yun, napatunayan natin. So tingnan natin this breeding season, hopefully ganun pa din po yung mangyayari. So ito mas better na yung naging ano niya. Mas better na yung naging katawan niya compared kay Charmaine dahil unfortunately ito namatay yung isa niyang anak. So majority, dalawa lang yung pinadede niya. Unlike ito si Charmaine na talagang 3. Kaya po siguro ganun yung nangyari. So ito almost good to go. Baka masumobra pa. So check na lang natin kung pwede na sila. So yan. Next
is sino to? Si Dalmi. So ito, this one is reserved na to Sir Francis ng Iloilo. So isasabay natin siya dun kay AB Milo. Yan, nagbabawas po kasi tayo ng space. Kailangan natin ng space para dun sa kukunin natin na breeder, kaya i-share po natin ito. So recovered naman na yung katawan. Yun, so yun, recovered na po yung katawan niya. Kaya napasampahan na namin to actually kay Alpha. Antayin na lang po kung kailan mapaprocess yung para sa shipping niya. Then next one is Chloe. So ito yung nanay ni AB Milo. So isa lang naman po yung ni-nurse niya last season. Kaya okay naman yung katawan niya, hindi gano'n nagbago. So si Gaia. So ito yung medyo dark na color natin. So parang sobrang lapit na nga niya sa black. So itong mga to po, anak na to ni Emperor, ni Micatel Emperor. So 1, 2, 3 niretain namin dahil doon sa ano niya, doon sa bloodline. And this one kasi ito triplets yung batch niya, this one triplets din. So siguro first anakan pa lang kaya hindi pa na-maximize yung potential. So ito dalawa yung anak, ito isa. Ito dalawang beses na namin siya nagamit kasi mas lamang siya ng ilang months dito sa dalawa. So first kidding niya 2, itong last one na malaki. So okay naman po, so satisfied tayo dun sa production natin sa kanila. Then tapos AB Iris, ito yung nagpalabas ng twin red natin. So sobrang konti ng pagiging painted niya, pero yun, siguro nandun sa genes, recessive genes niya na red, kaya ang bilis natin nagpalabas ng pinartner natin sa kay Alpha. Ano po, twin red yung anak niya. And last, nandito na yung mga natitira. Siguro napansin nyo medyo kumonti na po, pero mga mas lumaki. Yan, so sila na lang po yung natitira nating kids from last batch. Dalawa na dito yung for shipping po, yung mga red. So si Milo, so si Milo dyan. So si Milo and si Jupiter for shipping na din po. Isa mapupunta sa Iloilo and yung isa mapupunta sa Ilocos Norte. Yan, so meron po pong mga available, message lang po kayo. And medyo matagal yung next natin na kidding season po dahil medyo nirecover natin muna yung katawan ng mga inahin dahil medyo iba yung pinagdaanan nila ngayon dahil dun sa mga signal number 5, sunod-sunod na bagyo. Kaya para mas makarecover sila, yun, nagbigay tayo ng extra time para mabalik nila yung dati nilang katawan. So not bad naman actually, konti na lang. Saka may bagong program si Doc Jazz na i-flushing muna natin yung mga lahat ng possible na sakit. I-clear muna natin. Pansin nyo may mga nagko-combinex doon sa ibang side. Pati yung mga external parasites na maliliit, inaalis na po muna natin para sobrang smooth nung maging next breeding and kidding season. Kasi madali lang naman po, honesty, pasampahan. Pag nilabas natin yan, isa-service lahat ni Alpha. Pero yung pag-maintain po ng health nila, yun yung priority talaga natin dapat as breeders. So hindi natin hahabulin yung 3 kiddings in 2 years. Hindi tayo after doon. Mas mahalaga, as in any business naman po, na yung capital natin, yun yung papangalagaan natin. So ayan lang po. So very quick update lang naman po ito. So thank you po. If may mga questions kayo, message lang po kayo dun sa Facebook page natin. Mas responsive po tayo dun. And if may natutunan po kayo or gusto nyo pa magkaroon ng maraming videos na ganito tayo, please do like and subscribe po sa channel natin.
para mas makapag-share pa po tayo and marami pang maabot yung videos natin. Thank you po.